Magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa bayan ng Plaridel, Bulacan. Ako sa makapanayan po natin ang butihing lingkod ng ating MD RMO Plaridel, Bulacan na si Sir Head Department ng ating MD RMO na si Sir Gary Lopez. Sir, kumusta na po kayo? Magandang umaga po, ma'am. Okay naman po. So far, maayos naman lahat. Balik na ulit tayo sa normal na mga gawain natin. Dahil alam naman po natin, noong nakaraang mga araw, Opo. dahil kay Bagyong Karina, medyo marami po, naging busy po tayo sa maraming bagay. Lalo-lalo na po doon sa mga naapektuhan ng bagyo, ng habagat. So ngayon po, balik na po ulit tayo doon sa ating usual na mga gawain sa ating tanggapan, mga pagbibigay ng mga disaster preparedness training, and mga first aid training po. Tuloy-tuloy na po ulit yan. Okay, yung regarding sa inyong mga programa activity, sir. Yes po. Ayan. Pero dito po regarding sa ating dahil po nalaman natin, sir, at kasalukuyang hawak nyo po ang traffic management. So ano-ano po mga programa nyo po kasalukuyan sa ngayon? Opo, sa traffic management, may nakaabang na tayo na training para sa kanila. So, nakipag-coordinate na tayo sa MMDA. So, hopefully, ma-schedule na tayo para mas lalo pang mapaganda yung yung pamamahala natin ng trapiko dito sa Plaridel. Alright. Pero kung para sa inyo, sir, ano ba po ang dapat nating idaragdag para po manatili po pag may dumating na kalamidad o inikahid ng mga dapat nating ituro sa ating mamamayan sa bayan ng Plaridel, Bulacan? Okay po. So, dito po sa Plaridel, maganda po yung koordinasyon ng ating LGU sa pamumuno ng ating ginagalang na punong bayan, Mayor Ate Joseph Distan. So maganda po yung ating pakikipag-ugnayan sa mga barangay. And yung ating naman po mga barangay, tuloy-tuloy din po at may magandang ugnayan din sa ating community. Kaya po pagdating po sa disaster, although wala naman po talagang makakaiwas dyan, wala din po makakatakas dyan, pero nagpapasalamat kami na bagamat malaki din yung naging epekto sa aming bayan ng ito nakaraang bagyo at yung pinalakas na habagat, dahil nga po doon sa magandang ugnayan ng pamahalaan bayan at ng mga barangay, naging maayos po yung pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan, and unang-una, na-ensure natin yung safety ng bawat isa. So, wala po tayong reported na death, drowning, and other untoward incidents. So, simula po dun sa pag-evacuate natin ng mga naapektuhan ng pagtaas ng tubig, na-provide naman po ng ating pamahalaang bayan sa tulong ng mga barangay yung mga pangangailangan po ng ating komunidad. Alright. Pero kung para sa inyo, sir, ano po ang dapat i-priority pa, lalo na po sa ating hawak na departamento sa bayan ng Plaridel, Bulacan? Opo. So, sa amin po, ang nakikita namin, tuloy-tuloy pa rin. I-engage pa rin natin sila na ma-train yung ating IEC, yung ating kampanya na mapalakas pa rin yung kahandaan nila sa kalamidad. Tuloy-tuloy pa rin po yun. Kasi ang mga tao po, they come and go eh. So, kaya kailangan tuloy-tuloy yung training dahil, kumbaga, may mga kasama tayo sa community na maaring mga bago lang na tumira dito. Opo. So, kaya kailangan na tuloy-tuloy din yung ating pagtuturo sa kanila para ma-familiarize sila doon sa kung saang barangay man sila nakatira. Malaman nila kung ano ba yung mga hazard na meron doon sa kanilang tinitiran. And natutuwa din naman kami na sa pakikipag-partner natin sa mga kapitan, sa mga masisipag natin mga kapitan, tuloy-tuloy yung ating training. Bukod pa sa pagtitrain sa community, so syempre kasama din, unang-una tinitrain din natin yung ating mga kasamahan sa barangay, yung kung ano yung mga dapat gawin pagdating sa calamity. And of course, lagi nating sinasabi yan, ang disaster preparedness, isa sa kapartner natin dyan is yung ating MENRO. So, natutuwa rin kami na yung napakasipag din na ating Municipal Environment and Natural Resources Officer, si Sir June Valerio, dating konsehal po ng Plaridel. Opo. Kapartner natin siya sa maraming mga activity. Nandiyan yung mga clean-up drive na tuloy-tuloy na ginagawa, mga tree planting,
tamang pag-segregate ng mga basura. Opo. Mahalagang ano po yan, aspeto po yan din ng disaster preparedness. So, ayun po, natutuwa kami na yung close coordination and communication ng bawat tanggapan tuloy-tuloy po para ma-ensure natin na disaster ready po yung ating LGU. Okay. Sir, kung nanonood po ngayon ang ating mamamayan sa bayan ng Plaridel, ano po ang inyong paalala at mensahe para sa kanila, lalo na po pag time na may dumating na mga calamities o kalamidad sa ating bansa o bayan? Okay po. So, doon sa ating mga kapwa Plarideleño, Opo. unang-una po yung aming pasasalamat na every opportunity namin na ibibigay sa inyo para kayo ay matuto, pag kayo ay nabibigyan natin ng mga pagsasanay, talaga tinitake nyo yung opportunity at nakita namin sa maraming mga activity natin gaya ng sa Ugnay Serbisyo sa Barangay. Opo. Na isa yan sa mga natin kasi isa sa mga importanteng mga activity na ginagawa natin kung saan nakakadaupang palad natin yung ating mga kapwa Plarideleño. Sa Ugnay Serbisyo kasi binababadyaan yung lahat na activity, lahat ng programa ng munisipyo binababa natin sa barangay. So, yan din yung isa sa nagiging pinto natin o daan para makapagturo tayo ng tamang kahandaan pagdating sa kalamidad. And ito nakaraang bagyo, nakita naman natin kung paano yung ugnayan ng barangay at ng komunidad talagang naging epektibo, kaya naiwasan natin na nagkaroon ng mga untoward incident. So, hinihikayat ko po kayo na ipagpatuloy lang po natin yung ating maayos na pakikipag-ugnayan sa ating mga barangay at sa ating pamahalang bayan. Every opportunity na meron para matuto, i-grab po natin yon. Opo. And rest assured na ang pamahalaang bayan sa pangunguna ng ating ginagalang na punong bayan, Mayor Ate Joseph Bistan, ay hindi magsasawa na tumulong sa atin, hindi lang sa panahon ng kalamidad, kung hindi yung talagang paibigay sa atin yung serbisyo na nararapat sa ating mga kababayan. Yung mga pang-araw-araw na mga serbisyo na dapat maiparating sa atin, tuloy-tuloy po na ibibigay po ng pamahalaang bayan yan. At yan po, hindi po yan magagawa mag-isa ng pamahalaang bayan. So magtulong-tulong po tayo at akuin po natin na yung responsibilidad at pananagutan pagdating sa kalamidad, responsibilidad po nating lahat yan. So kaya po patuloy yung ating pagtuturo sa lahat para anumang kalamidad yung ating maranasan, yung itinuturo natin sa ating mga kababayan, saan man sila tumira, lagi nating sinasabi yan, lahat ng hazard, lahat ng calamity, tinuturo natin sa kanila kung ano yung mga dapat gawin before, during, and after, para kung dumating man yung pagkakataon na yung calamity ay maranasan nila habang sila ay nasa ibang lugar, alam nila yung kanilang gagawin. Alright. So, yun po. Alright. Sir, ano naman po ang inyong mensahe sa inyong masisipag na mga personnel o yung kasamahan niyo po dito sa ating departamento? Opo. So, doon sa ating mga kasamahan na nandito ngayon sa tanggapan, so nagpapasalamat ako sa inyo sa inyong walang sawang pakikisa. Opo. Siyempre, unang-una doon sa ating mga gawain, mga pang-araw-araw na gawain. So, para din po siguro sa kaalaman ng lahat, ang aming pong tanggapan ay 24/7 po. Wow! 24 hours, 7 days a week. So, bukas po yung ating tanggapan. Ibibigay tayo ng mga pagsasanay, mga training, yung ating ambulance service. Tuloy-tuloy po yan. Yung mga aksidente sa kalsada, tuloy-tuloy yung ating pag-responde dyan. So, nagpapasalamat ako dun sa ating mga kasama sa tanggapan sa pagpapanatili ng maayos na serbisyo natin sa ating mga kapwa Plarideleño. Okay. And syempre yung may pananagutan na pagtupad ng tungkulin. Lagi naman
tayong ginaguide ng ating HRMO, kung ano yung tinatadhana ng civil service pagdating sa pagganap sa ating tungkulin. So, maraming salamat sa sa maayos niyong pagganap sa inyong tungkulin. At lalo na po sir sa inyong mensahe nyo sa inyong mga masisipag na mga enforcer. Opo, doon sa ating mga masisipag na enforcer, lagi nating inire-remind sa inyong lahat na yung ating maximum tolerance. So, kung minsan nadalagay tayo sa pagkakataon na nasusubok yung ating pasensya. So, always be guided kung ano yung limitasyon ng ng mga pwede nating gawin, kung ano yung tinadadhana ng civil service pagdating sa ating mga tungkulin. And ayun, nagpapasalamat din kami syempre sa inyo, sa inyong pagganap sa tungkulin. Rain or shine, nandyan kayo. Hindi lang sa ngayon, hindi lang sa pagbibigay ng serbisyo sa pagmamanage ng traffic. So, sa marami pang bagay, kagaya ng ngayon, nakakasama na rin namin kayo sa pagbibigay ng mga training, first aid training, mga basic life support training. And nagiging bahagi na rin kayo ng ating pag-compete sa iba't ibang mga competition outside of LGU, kagaya ng Bulacan Rescue at iba pang mga activities. So, salamat sa inyong pagtupad sa inyong tungkulin at ayun, pinagmamalaki din namin kayo bilang bahagi ng tanggapan ng MDRRMO. Wow, alright. Yan po ang mensahe ng ating butihing lingkod dito po sa ating departamento ng MDRMO Plaridel, Bulacan. Ayon po kay Head Department at kay Sir Gary Lopez na talagang matili po at ibigay ang tunay na paglilingkod at pagmamalasakit sa mamamayan sa bayan ng Plaridel, Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Sir in your family. God bless us all. Thank you po, Ma'am Ling. Mabuhay po kay Sir hanggat gusto ninyo.